So good day, good afternoon ni Serial Sleeper. Mag-YouTube kakaiba yung story niya, may halong action. May mystery na hahanapin, may mystery kang mahantayin kung sino ba ang bumutay sa gano'n, kung sino ba yung time ng basa to. Akala ko hindi masyado maganda, but habang may so good day, good afternoon, Kapo Lover. Ito lang sa isang all about enough. Welcome back again sa aking YouTube channel. So for today's video ay magsasama lang ako ng kaunting mga list ng kakailan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 na books na halos na nabasa ko na 12 Wattpad books na nabasa ko na ng pinaka-the best story na nabasa ko so far. So let's get started na. Parang excited to. So first mga ka-book lover is yung pinaka-gusto ko rito yung this pare yung 1, 2, 3 ni Serial Sleeper. Mag-YouTube kakaiba yung story niya, may halong action, drama, horror. Dahil ito, first ko nabasa ito, na-hook na talaga ako. Baka lang siya, parang may halong-halong horror theme na may zombie, may witchcraft, parang may spell, yung kakaiba, yung impact niya. So, parang naghalo-halo na to. Akala mo, kakaiba siya. So, habang binabasa ko sa 1, 2, 3, sobrang ganda niya. Mga ka-book lover. Sulit na sulit yung bayad nyo rito kung nakabili na kayo na this pare 1, 2, and 3. Meron ba ako ng 4? Ika-check ko na lang. So, next natin, ito, pinaka-top 10 ko. Top 10 guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Top 1. Top 1 pa. Ito yung top 1. Okay, black one. Next, ang top 2 ko is Project Loki and Detective Files. Naitago ko na yung Detective Files. Pero itong Project Loki at Detective Files, sobrang ganda niya dahil minsan nag-collab na yung author ng Project Loki at nung Detective Files na si Ibarra, and then yung isa detective si Ni-chan. Sobrang ganda niya talagang may mystery na hahanapin, mystery kang mahantayin kung sino ba ang bumutay sa gano'n, kung sino ba yung talagang may mastermind na gano'n. And eto, sobrang galing nilang solve ng case, sa bawat nalalapit sila dun sa mismong mastermind nung pinangyarihan doon sa kasama niya dati. Nung kasama niya dati, kung parang sa dulo kasi makikita na malalaman na kung sino yung mastermind. All about that. So, top 2. Yung top 2 ko kasi dalawa, yun. Yung top 3 ko, si eto, Hunter Online by Penguin 21. Yung first
time pinabasa to, akala ko hindi masyadong maganda, but habang binabasa ko, habang nasa climax na, maganda pala. Super ano siya, hanggang sa Wattpad app, sinusundan ko yung story nito, dahil meron pang 3, so, ayan. Itong 100 on sobrang dami kang mapupulot, dami kang lesson learn, ang dami kang malalaman about online gaming. So, ito yung top 3 ko. Next, top 4 ko is Sinclair Academy. Why? Bakit? Kasi ang Sinclair Academy, mga kabook lover, is sobrang ganda niya. Dahil hindi lang siya yung parang karaniwang vampire story. Para rin siya yung nabasa ko sa Wattpad na Vampire City, na talagang sinundan ko yung iba-ibang story niya. Like this one, Sinclair Academy, kakaiba dahil may maraming misteryo rin nangyari sa loob ng Sinclair Academy, at mayroon din siyang sabihin yung bilang babae ito, mayroon din siyang sikreto na hindi niya alam sa pagkatao niya. Yun. So, ito ang top 4 ko. Ang top 5 ko naman, ito dati ko na ito namasan, itong Writer's Block complete version. Ang Writer's Block complete version ni Yana Labs, sobrang ganda niya. Sobrang ganda ng story niya. Like may katanungan ka lagi na saan nagagaling yung niya, may nakasulat ka agad na story doon sa kanyang ginagawa sa day. Then yun pala, meron din siyang sikretong tinatago sa kanyang pagkatao na hindi niya alam. So, sobrang ganda ng kanyang plot twist, kanyang storya. At unfortunately, yung author nito is namatay na. So, sayang, ganda pa rin mga story na inano niya, pero late ko na nalaman na wala na yung mismong author nito. So, I will be in top 5. So, naman sa top 6, 7, and 8. Ang tatlo. Ang top 6 ko kasi na mga kabook lover is top 6 ko is top 6 itong Carrying the Vampire Hair. Top 7 is Knock Knock Professor, new edition. Alam ko ba pinakagusto ko ito dahil meron siyang signature ng author. Sobrang ganda. Kasi sobrang excited ako nung ito isang regalo sa akin dahil meron siyang signature author. So, top 7 and top 8 is itong Flames of Madness ni Nox Vociferans. Alam niyo kung bakit gustong-gusto ko itong top 6, 7, 8 ko na to. Bukod doon sa author's signature, is maganda rin yung story niya, lalo na itong Carrying the Vampires. Na-curious ako, ano ba meron dito sa kay Vampires 101 ng story niya. So, ninasa ko siya and until I know na sobrang ganda na kanyang talagang mamahaka na may ganun palang klaseng vampire na hahanap-hanapin yung anak niya sa tao and mamahalin niya yung ina niya even though na tao yung babae. And mayroon din siyang tinatagong sikreto doon sa pagkatao niya na hindi niya alam na alam ng iba. Parang siya ng Writer's Block. So, yun nga. Top 6 and top 7 ko itong Knock Knock Professor.
akala ko kakaiba yung story nito. Parang may something doon sa lalaki. But until I read this, na nabasa ko hanggang sa natapos ko, is sobrang ganda ng maraming marami kang malalaman na lesson at na-realize na lesson dito pag once na natapos mong basahin to. Once that about it sa psychological trauma, na trauma kasi yung lalaki, yung si Professor Silvius Bougainville. Then, ang lang sa kanya, dun sa lalaki is yung bilang babae. Na si Pip. Si Pip Salustiana, dahil matagal niya pala nakilala ni Silvius si Pip. Nung magkabata sila, magkakilala nila. So, sobrang ganda ng story nito. Most read talaga ito. Most, bet and favorite. So, kung wala pa kayo nito, bilhin nyo na. Lalo na yung may new edition. Meron kasing old edition and merong new edition. So, yung new edition ang iyong basahin. Bilhin. And then yung Flames of Madness, yung top 8 po is that about siya sa dalawang detective na parang may yung tawag doon, like war between their agency, between their detective agency. So, sobrang kakaiba yung niya. Isang case lang yung bawat nila, yung isa Crime of Passion, ito Flame of Madness. So, yung case na yon may connected sa bida bilang babae. Yung Crime of Passion, hindi ko alam kung kanino connected, but something terrible, mas terrible about like that. Ito, sobrang niya, ganda ng plot niya, ganda ng story niya habang papunta na sa climax. Sobrang ma-enjoy yung basahin to. Akala nyo boring sa umpisa hanggang sa matapos nyo. Talagang aabang-abangan nyo yung next story nito ni Knox Box-Severance. Ayan. So, next naman mga kabukulaper, ang top 9 natin. Yes, ang top 9. Ang top 9 ko is itong Invisible Line in Between. Kala ko kasi nung binabasa ko is like siya, yung simple love story, but eventually na sobrang kakaiba rin yung love story na sinabi nito. So, sobrang ganda ng story nito, lalo na nung nabasa ko siya. Like, siya about idol, yung idol na lalaki, yung bilang lalaki, and the fan, yung bilang babae. So, nagkakilala sila nung hindi pa sikat yung lalaki. So, in that, parang ang lesson learned na dito is, kapag may, kapag may gusto ka sa kanya at matagal mo nang kakilala, just grab the opportunities, sabihin mo na ikaw yung nakilala mo. Ikaw yung nakilala niya nung time na yun. Ikaw yung nakausap niya nung time na yun. Then, dun pa lang, wala na kayong parang doubt na siya ba yun? Ako ba yun? Yung gano'n, yung doubt na gano'n. Kaya sobrang ganda niya talaga until the end. Dahil nagkatuluyan sila and talagang ang tapang-tapang nung bilang lalaki na sinabi niya sa mga fans niya na I'm happy in a relationship with someone special with me and that's it. Yung bilang babae. Sobrang ganda. Okay, next is ang top 10 ko is
Etong Who Killed Agatha, kakaiba ang mga plot nito. Ang daming plot twist. Diba sinabi ko sa inyo sa isang vlog, kakaiba yung mga plot twist nito about family, about friends, and about trust. So, sobrang dahil sino nga ba ang pumatay kay Agatha, diba? Like, mapapaisip ka, sino ba talaga sa kanila ng squad na yon, sa Circle of Squad? Si ganun ba? Si ganun ba? Si ganun ba? Dahil halos lahat may motibo dun kay Agatha na kung sino yung But, in the end, mapapasapo ka na lang and then sasabihin mo, kung sino pa yung wala anghel na kaibigan, yung pa yung papatay kay Agatha. Diba? Ganun ka siya, parang siyang pinanood ko sa Jeremy na teleserye, like yung Widow's War, like yung Royal Blood, yun, ganun ka kakaiba, kagrabe. Kaya ang top 11 ko naman and 12 is itong The Governor's Daughter, top 11, and ang top 12 ko is itong Death Wish by Nina Nina. Ang top 11 is by Maribel Atenta. Dahil top 11 ko to is hindi ko pa nababasa yung unang libro nito, yung unang story nito, yung The Governors. So, hindi ko pa nababasa yun. So, soon, try kong basahin yun. Lagyan pa ako currently na binabasa ngayon. Okay? Tapos, itong Death Wish, sinabi ko sa inyo, maganda rin naman ang story nitong The Governor's Daughter. Pero kapag naintindihan ko na yung unang story nito, maintindihan ko na ito at maintindihan ko na yung story nito. Bale, itong bilang